Welcome sa Joe TV. For today's vlog, kilalanin natin ang the greatest professional boxer of all time at naihalal bilang senador ng Republika ng Pilipinas noong taong 2016 na binigyan ng 6 na termino para maglingkod sa ating bansa. Wala nang iba kundi ang ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao, si Emmanuel Dapitan Pacquiao o kilala sa pangalan na Manny Pacquiao. Pinanganak siya noong Disyembre 17 taong 1978. Pero bago niya nakamit ang tagumpay, paano nga ba nag-umpisa si Sir Manny sa pagboboxing? So guys, yan ang aalamin natin. Wala nang intro, umpisa na natin. Sino nga ba ang hindi nakakakilala kay Manny Pacquiao? Sa katunayan, hindi maikakaila na siya ang pinakakilalang Pilipino sa buong mundo. Marahil higit na mas tanyag maging sa lahat ng mga presidenteng nagdaan. Sa sobrang sikat niya, ang buhay niya ay parang isang bukas na aklat. Ngunit ano nga ba ang naging buhay ni Sir Manny Pacquiao bago siya naging kilala? Sa unang bahagi ng buhay ni Sir Manny ay pinanganak sa Kibawe, Bukidnon. Siya ang ikalawa sa 4 na anak ng mag-asawang Rosario Pacquiao at Junisha Dapitan. Meron din siyang 2 kapatid sa ina. Nakapagtapos si Manny ng elementarya, ngunit tumigil rin na mag-high school dahil kapos sa pera ang pamilya. Nasa 13 taong gulang lamang siya, lalo naghirap ang katayuan nila sa buhay nang iniwan sila ng kanyang ama dahil sumama sa ibang babae. Noong taon na yun, may maliit na sari-sari store si Aling Junisha na tulong-tulong na binabantayan ng pamilya. Uminto siya sa pag-aaral at tumulong sa mga gastusin sa pamamagitan ng paglalako ng tinapay at iba pa. Lumipat ang pamilya Pacquiao sa General Santos City para makapaghanap ng mas mapagkakakitaan. Dito unang natuto ng boxing si Manny dahil maraming mga lokal na boksingero ang nagtitraining sa lungsod. Sa murang edad pa lang, nakitaan na si Manny ng kapuna-punang hilig sa pagboboxing. Sa isang panayam kay Aling Junisha, sinabi niya, pati mga teacher niya nagsabi, "Misis, ang anak mo laging lumalabas, malikot, suntok ng suntok sa hangin." Sa pangalawang tagpo, ang pag-alis ni Manny sa kanyang bayan at ang pagpunta niya sa Maynila. Gusto ni Aling Junisha na magpari si Manny dahil si Manny ay reliyosong bata. Batid niya ang hirap ng pamilya sa pagpapaaral sa kanila. Kaya naman lubos na ikinidismaya ng ina nang iniwan ni Manny ang pamilya. Kakasundin ang pangarap nitong maging isang matagumpay na boksingero para na rin makatulong sa mga gastusin kasama ang ilang kabataan. Noong taon na yon ay 14 na taong gulang pa lamang siya. Palihim na lumulan sa isang barko na papunta Maynila. Hindi naging madali ang buhay niya sa Maynila. Kailangan niya maghanap ng iba't ibang klase ng trabaho. Namasukan siya bilang construction worker. Nasubukan rin niyang mangiskis ng kalawang sa isang junkyard para magkapera. Ang Elan Gym kung saan siya nagtitraining ay siya na rin tinutulugan niya dahil talagang walang-wala siya. Sa mismong boxing ring siya natutulog. Pagsisimula bilang professional boxer. Ito na yung panahon na inabot ng 7 buwan bago siya nabigyan ng laban. Masayang binalita ng batang si Manny sa kanyang ina na lalaban siya sa isang boxing show na pinamagatang Blow by Blow. Noong ika-22 ng Enero, 1975, sa edad na 16, na ipanalo ni Manny ang kanyang kauna-unahang laban bilang professional na boksingero. Napansin ng may-ari ng gym na si Rod Nazario at ang mga producer ng Blow by Blow ang kakaibang galing at potensyal ni Manny. Naging madalas ang kanyang paglaban sa palabas at unti-unting dumami ang kanyang mga tagahanga. Si Rod Nazario ang naging promoter ni Manny mula nung taong 1975
hanggang 2005 nang maubusan si Manny ng kompetensya sa Asia. Si Rod Nazario ang nagdala kay Manny sa wildcard game kung saan nagsimula ang tambalan ng Manny at Coach Freddy Roach. Ang tambalang ito ay nagresulta sa pagkamit ni Manny sa kanyang katangi-tanging 8th Division World Titles. Matapos ang kanyang unang laban at panalo sa Amerika, sinundan na siya ng milyon-milyong tagahanga mula sa lahat ng sulok ng mundo. So guys, ano masasabi nyo sa pinagdaanan ng ating pambansang kamao na si Sir Manny? Kung down below nyo lang para malaman din nila. So once again, this is Joe White TV. Thank you and keep on watching sa mga i-upload ko pang videos.